Dating Congressman Elizalde Co hinimok ng palasyo na isiwalat ang nalalaman sa flood control issue. Pag-aresto sa kanya, oportunidad daw para ilantad ang katotohanan. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng mga karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Denise, Bombo Ever, inihayag ng Malacanang na marapat lamang na magsabi ng katotohanan si dating ako Bicol Representative Zalde Co kaugnay ng issue ng manumalyang flood control projects. Kasunod yan ang kanyang pagkakaresto sa Prague, Czech Republic. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas mahalagang tanong ngayon kung handa ba si Co na ilahad ang kanyang nalalaman kaysa sa mga nauna nitong paratang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag ni Castro, bukas ang Pangulo sa anumang impormasyon na maaaring makatulong sa investigasyon at pagtukoy sa mga dapat managot. Binigyan din niya na walang pinapanigan ng administrasyon at hindi nito hinuhusgahan kung sino ang guilty o hindi. Ngunit kinakailangan sumailalim sa tamang proseso ang lahat ng sangkot. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ang dyan ay kung handa ba si Zalde Co na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat na maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Sinabi rin ng Malacanang na positibong hakbang ang pagkakadakip kay Co sa kampanya ng pamahalaan laban sa korupsyon. Kaugnay nito, tiniyak ng pamahalaan na patuloy ang koordinasyon sa Czech authorities upang mapauwi si Co sa Pilipinas at harapin ang mga kasong kinakaharap. Samantala, binigyan din ng Malacanang na hindi paglabag sa kalayaan sa pamamahayag ang hakbang nito laban sa nagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon kay Castro, tanging mga individual na sadyang nagpapakalat ng peking balita, lalo na tungkol sa kalusugan ng Pangulo, ang posibleng maharap sa kaso tulad ng cyber libel. Nauna na ang inendorso ng Presidential Communications Office ang ilang social media personalities para imbestigahan, habang nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Justice sa National Bureau of Investigation para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Ayon sa palasyo, pananagutin ng sino mang mapatunayang nagpapakalat ng maling impormasyon. Muli, ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Gamit naman po tayo ng ating kaisipan. Ang mga fake news spreaders hindi na dapat tutuwin na warningan. Alam naman nilang mali ang kanilang ginagawa. So, warning, hindi po ito ang nararapat na salita para sa kanila. Hindi na kailangan silang warningan. Alam nilang ginagawa nila, alam nilang mali ang ginagawa nila, alam nilang naninira lamang sila. So, kung ano man ang kanilang ginagawa, they should face the consequences. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.